Ang araw na nagsaya ang langit, August 23. Offertory Reading Devotional. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata, o gawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos, at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Sa nakaraang babasahin tungkol sa paghahandog, tinalakay natin kung paano ang pagsunod sa utos ng Diyos ay tanda ng takot sa Kanya. Ngayon, isasaalang-alang natin ang ikalawang aral mula sa Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Hindi ipinagkait ni Abraham sa Diyos ang kanyang anak. Mula sa halimbawa ni Abraham, natutunan natin na ang mga natatakot sa Diyos ay hindi nagkakait ng anuman sa Kanya. Sila'y nagbibigay hindi lamang kapag ito ay maginhawa para sa kanila. Wala silang itinuturing na masyadong mahal o malaking halaga para ibigay sa Diyos. Nang matagumpay na nakapasa si Abraham sa pagsubok sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak bilang handog, ito'y hindi nakaligtas sa atensyon ng Diyos at ng buong langit. Mahusay na inilarawan ni Ellen G. White ang sandaling iyon, na masdan ng buong langit ng may pagkamangha at paghanga ang walang patid na pagsunod ni Abraham. Pinalakpakan ng buong langit ang kanyang katapatan. Patriarchs and Prophets, page 155. Nagsaya ang langit sa pagdiriwang habang ipinakita ni Abraham ang kanyang pagsunod. Sa makabagong salita, maari nating sabihin na ang langit ay nagsaya at nagbigay ng standing ovation kay Abraham. Ito'y mga sandali ng kasiyahan habang iniaalay ni Abraham ang kanyang handog na si Isaac. Maaaring subukan ni Satanas na papanghinain tayo sa pagsunod sa Diyos at sa pagbibigay ng may katapatan at kasaganaan. Gayunpaman, mahalagang malaman na ang Diyos at ang buong langit ay nakamasid sa ating mga pagpili, kung tayo ay makikinig sa tinig ng Diyos o sa dyablo. Kapag nakikinig tayo sa dyablo, ang langit ay nalulungkot. Ngunit, tulad ni Abraham, kapag sinunod natin ang Diyos at hindi nagkakait ng anuman sa Kanya, ang langit ay magagalak at tayo'y papalakpakan. Panawagan. Sa ating pagbabalik ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay idalangin natin na naway ang ating mga kilos ay magdala ng katuwaan sa langit habang ibinibigay natin ang ating puso sa Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.